Part 10. Wala ako sa sarili nang bumalik ng kondo. Nadatnan ko si Norman sa sala na nakaharap sa laptop. Nagpaalam akong papasok muna ng kwarto para makapagbihis. Nilagay ko ang cellphone sa kama bago pumasok ng banyo. Habang naliligo, mas naiproseso ko ang nangyari sa baba kanina. I didn't give him the chance. It's not my priority right now, and he understands. Ang tungkol sa totoo kong magulang ang pagtutuunan ko ng pansin. I don't want to admit it, but I know I'm already desperate. I'd like to know where I came from, and who I really am. It's not easy to grow without having a childhood, specifically the memories while you're growing up. I never got a chance to hold a doll, because mama won't allow me. I never got a friend because no one liked me. I celebrated my birthday 4 years, alone. I don't even have an idea when was my birthday. I grew up but I felt empty. It feels like I just skipped that part of my life. It sucks because I can't go back the time. Then right now, I want to know the reasons why I have to go through that. I want to know their reasons. Hindi ko man malalaman ang side ni Papa, pakikinggan ko ang mga taong posibleng magulang ko. I want to know if they ever tried to find me. Because if they didn't, I won't be disappointed about losing them, in the first place. I lost myself a few times and I won't allow that to happen again. I may not have a family but I have myself. The end of the day, everything will be okay, as long as I have my sanity. I don't want to depend on anyone, because nothing will change, they will just hurt me in the end. The way I view life changes because of experiences. Everyone around me can hurt me, anytime they want, and this time, I won't let them. Mabilis kong tinapos ang pagligo saka nagbihis. Tinuyo ko ang buhok sa loob ng banyo bago lumabas. Napatingin ako sa cellphone na nasa kama nang tumunog iyon para sa isang mensahe. Naupo ako sa kama saka kinuha ang cellphone para basahin iyon. Unknown number. I just got home. I will have a dinner meeting later 8 p.m. Unknown number. Please don't think too much. Take a good rest. Hindi nakasave ang numero niya sa akin. Kanina pa ang naunang mensahe saka ngayon lang ang pangalawa. Ngayon na alam kong si Dave ang may-ari ng numero, hindi ko na alam kung paano siya sasagutin. Kaya sa huli, inilapag ko na lang ang cellphone, wala nang planong sagutin pa ang mensahe. Also, his messages are not questions. Maaari kong hindi sagutin dahil hindi naman tanong. Maliban sa totoo kong magulang, may isa pang bumabagabag sa akin. Dave is known for being responsible, especially when it comes to their company. Marami akong naririnig noon sa lungsod tungkol sa mga Andres. Mas maingay ang pangalan niya kumpara sa dalawang kapatid, dahil siya ang madalas nakikipaghalubilo. Interesado ang mga tao sa kanya kaya imposibleng mali ang narinig ko sa lungsod na may asawa siya pati anak. Ang sabi niya'y wala siya ng mga pinagsasabi ko. If he's responsible enough as a man to his family, he won't come over to me to ask for his chance. If it's really true that he's single and not married, I should hold true for me to believe it. Napatingin ako sa cellphone sa kinuha iyon. Hindi man sigurado kung may lalabas, hindi naman magiging masama kung susubukan ko lang. I opened the app that Norman introduced to me before. I typed his name on the search bar and clicked the search button. Hindi ako makapaniwala na makita ang sunod-sunod na article pati interviews na lumabas. Sa daming impormasyon na nakikita, halatang matamis ang mga Andres sa mga mata ng media. Tahimik kong binasa ang bawat headline ng nakitang article. Saul Andres announced the wedding between Ana Chancellor and Dave Andres. Andres and Chancellor merging of companies. Andres and Chancellor wedding, postponed or stopped. Ana pregnancy possibly got rejected by Dave. Ana pregnancy to another man. Ana cheated to Dave Andres. Dave statement to Chancellor pregnancy. Andres and Chancellor wedding, officially stopped by Saul Andres. Hindi ako makapaniwalang isang oras kung binasa ang lahat ng artikulo na makikita. Natulala ako sa kapilit iprinoseso ang mga impormasyong nakuha. He had a fiancée. She's beautiful with her small face and sharp nose.
Ang kanyang mga litrato ay nagkalat sa iba't ibang article. Stolen pictures or not, she's still beautiful. The wedding was announced few years ago and got delayed. Matagal na nakapangako ang pagpapakasal sa pagitan ng dalawang pamilya noon pa, matagal na antala dahilan ng pananahimik ng usaping tungkol doon. Ngayong taon lang, muling umusbong ang balita na may tutuloy ang kasal. Pero naitigil muli dahil sa isang isyu sa mapapangasawa niya. She got pregnant with another man. I'm not sure if she cheated because based on Donya's statement, the supposed wedding was all about business. Nothing more and nothing less. Dave Andres gave his statement too, and it's different because it's not a one-on-one interview. Maybe he just gave his statement to his secretary. He stated that it was pure business, and there was no love involved. They're not committed to each other, and he admitted he's the one who decided to stop the wedding. He said he agreed about it at first but he doesn't want it now because he has someone. His mysterious lover brought issues too. Maraming mga babae ang inakalang posibleng tinutukoy ni Dave. Artists, models and daughters of different tycoons got hooked up to him before. Kaya maraming nag-akala na isa sa mga iyon ang tinutukoy niya. Most of them denied, but there were some women who chooses to stay silent. Media suspicions rose, they're thinking that maybe, one of them was the secret lover of Dave Andres. Napatunayan na hindi tumitigil ang media, dahil sa sunod-sunod na article na inilalabas tungkol sa tinatago ni Dave. Now I wonder, how many girls he had before. Sa dami ng babaeng na isyo, tungkol sa statement niya ay may isip ko ng kada linggo, siya nagpapalit ng iba't ibang babae noon. O baka kahit ngayon. Pati yata ang media ay nalilito na sa kung sino ang paghihinalaan dahil sa dami ng babae niya noon. His fiancée also made a statement. It came out that she was forced by her own family, and the Andres wasn't aware of it. It was horrible but she didn't cry during the interview. She admitted that she has someone right now, who is also the father of her child. It came out that the man was also famous in the media. She admitted too that she never had a connection with Dave romantically. Ang isyong iyon ay dahan-dahan na hamina pero, may ilan pa ring hindi tumitigil sa pagkuha ng impormasyon tungkol doon. I saw a comment that stated, those are just the people who were desperate to drag the companies of Andres down. Mga media na inuutusan ng mga katapat na kumpanya para suruan ang mga Andres. Marami pa akong nabasa na halos makalimutan ko na sa dami. The information is simply too much for me to process, but for some reason, I'm relieved. Kinatok ako ni Norman sa kwarto para sa hapunan. Hindi ko na namalayan ang oras. Lumabas ako sa kumain. Pumasok muli sa kwarto nang matapos maglinis ng pinagkainan. Ramdam ko ang pagod ng katawan pero hindi ako makatulog. Sa dami ng mga nalaman ko ngayon, hindi na ako makapag-isip ng maayos kung anong uunahing iisipin. Sa huli, lumabas ako ng kwarto para mag-painting. Patay na ang ilaw sa kusina pati sala kaya inakala kong tulog na rin si Norman. Pero nagulat ako nang makita siyang nagpipinta rin sa kwarto na dapat pupuntahan ko. Can't sleep. Oo. Hindi ka rin makatulog. Yes. Ipinagpatuloy niya ang pagpipinta. Kumuha ako ng isang canvas saka inilagay iyon sa harapan ko. Gagawin ko ngayon ang painting na ilalagay ko sa grand opening ng gallery. May ideya na ako sa ipipinta na ilang araw ko ring pinag-isipan. I glanced Norman when he stood up to remove the blinds off the glass wall. Bumungad ang tahimik na gabi ng Maynila. The city light shines like stars from where I'm looking. The tall establishments were like having a competition on who's the tallest of them all. Ito ang unang beses na makita ko ang gabi na syudad mula dito. Beautiful, right? I glanced him, and caught him seriously staring me. Ngumiti ako sa katahimik na sumang-ayon sa sinabi niya. Ibinalik ko ang tingin sa glass wall na nasa harap. He stared me for a while, before I heard him sigh deeply. That night, I painted my idea. Nauna akong lumabas kay Norman na wala pang planong matulog. Kaya kinabukasan, mas nauna akong nagising. Tahimik ang takbo ng araw ko, naging abala sa pagpipinta.
Ang mga texts na natatanggap ko galing kay Dave simula pa kaninang umaga ay marami. He keeps on updating me and asking what I am doing. Now I wonder if he's really working or not. Ang sabi niya ay palagi siyang abala pero kung makapagpadala ng texts ay mukhang iyon pa ang trabaho niya. Ang mga reply ko ay sinadya kong paikliin para hindi na humaba pa ang usapan. Nang tumagal, hindi ko na pinansin ang cellphone saka binigay ang buong atensyon sa painting. Nang matapos sa ginagawa, saka ko muling binalikan ng tingin ang cellphone. Hindi ako makapaniwala sa natambak na mensaheng hindi nabasa. Dave, you're cold in your replies. Dave, my meeting is done. I'm also done eating lunch. Dave, you're not answering my texts. Are you busy? Dave, are you mad? Let's meet tonight. Marami sa mga iyon ang tungkol sa ginagawa niya. Hindi ko alam kung bakit niya pa sinasabi iyon. Hindi naman kailangan dahil hindi naman ako interesado. Ang panghuli niyang mensahe ang naging dahilan kung bakit ako nagtipa ng reply. Maaaring mapag-usapan namin ang tungkol sa mga magulang ko. Hindi siya nag-reply. Akala ko'y abala lang pero kahit nang gumabi na ay wala pa rin. He must be very busy then. Lumipat ako sa sariling kwarto para mabilis na makaligo. Muli ring lumabas para magluto ng hapunan. Nadatnan ko si Norman sa sala. Tumayo siya nang makita ako. Are you going to cook? He asked as he slid his phone into his pocket. Oo, may gusto ka bang ulam? He shook his head. I'll just help. Nauna siyang naglakad patungo ng kusina. He gathered the ingredients before he started to clean it. After that, I helped him chop the ingredients. Tahimik kaming nag-uusap nang may nag-doorbell. Si Norman ang nagtungo para buksan ang pintuan. Simula nang dumating ako dito, wala pang dumadalaw kahit nakakilala ni Norman. The sudden thought that it's Miss Elisa excites me. It's not yet weekend but who knows. Hininaan ko ang stove bago lumabas ng kusina. Ang likuran ni Norman ang una kong nakita. Gumilid ako para makita ang taong kausap niya. My eyes widened when I met his dark eyes. Ang kanyang mata ay hindi na humiwalay sa akin nang makita ako. Nilangon ako ni Norman. You have a visitor. Ako na ang magbabantay sa niluluto mo. Mabilis akong umiling. Hindi, susunod din ako. Uuwi rin siya. Sinulyapan ko si Dave na matalim na nakatingin sa akin. Tumangol ang si Norman saka tumalikod. Mabilis akong lumabas saka maingat na isinara ang pintuan ng kondo. I looked back and was a bit startled by of our distance. Hindi nakatakas sa pangamoy ko ang amoy ng alak galing sa kanya. Hindi ko iyon ipinahalata sa kabahagyang lumayo. Anong ginagawa mo dito? I told you, we're going to meet, he said coldly. Nag-text ako sa'yo pero hindi ka nag-reply. His jaw clenched. I was busy. Tumaas ang kilay ko. Bumaba ang tingin ko sa medyo nagusot niyang kwelyo. Busy pero nakainom. Kalmadong tanong ko. He sighed tiredly. It's just a glass. Let's go home, he said silently. Marahan niyang inabot ang siko ko. Napatingin ako roon pero hindi pinigilan. Anong uuwi? Ang kanyang kamay na nakahawak sa siko ay bumaba hanggang sa baywang ko. Sa namumungay na mata pinanood niya iyon. I don't want to see you near him anymore. It kills me every darn time. He sounds like he suffered a lot already. He licked his lips as he looked down on me wearily. Have mercy on me. Wala pa ito sa plano ko. Dagdagan pa na hindi ko alam kung paano sasabihin kay Norman ang tungkol dito. Ang bagay na ito ay dapat kong pag-isipan pati planuhin. Hindi naman siguro ako magtatagal sa lugar ni Dave. Ang investigasyon lang ang dahilan kung bakit ako pupunta roon. Kapag natapos na, maaari rin akong bumalik dito sa kondo. Pero hindi ko pa talaga alam kung paano sasabihin kay Norman ang bagay na ito. Ang usaping ito ay dapat kong pag-isipan para mapaghandaan. Hindi pwede, Dave. Ang kanyang mga mata ay mas pumungay, halos pumikit na. Sumanghap ako sa kahinawakan na siya sa braso. Baka bigla na lang siyang matambarito. I won't hurt you. You don't need to be scared of me, he said weakly. Sa panghihina niya ngayon, alam kong dahil na rin ito sa alak. Imposibleng isang baso lang ang nainom niya. Hindi ito tungkol doon. Then why? Why is it so hard for you to move out?
Huminga ako ng malalim saka hinigpitan ang hawak sa kanya. Kung sakaling matamba siya, tiyak na hindi ko kakayanin ang pagsalo sa bigat niya. Pagkatapos ng event sa gallery, sasama ako sayo, marahang sabi ko. His expression didn't change. He stared me for a moment before he nodded. That will be next week, right? Paano mo nalaman? I'll be attending. Interesado ka sa painting? He pursed his lips. I'm interested in you. I'm also invited. Sinong kasama mo? Wala sa sariling tanong ko. Umayos siya sa pagkakatayo. I'm going alone. Of course, he's going alone. Tumikim ako sa katinignan siya. Hindi ko maiwasan ang mapatingin muli sa nagusot niyang kwelyo. Gusto kong ayusin pero nakakahiya. Ihatid na kita sa baba. Umikit siya sa kasinukle ang kanyang buhok. That simple move made him more attractive. Hinawakan niya ang likod ng baywang ko saka iginiya para maglakad. Nabigla ako. Hindi niya iyon napansin. Tahimik ang lobby, walang katao-tao. Hindi ko rin magawang magsalita, dahil sa lapit niya sa akin. Maaari akong lumayo pero hindi ko ginawa. Ang kanyang bango, ang amoy ng alak ay naghalo. Hindi ako sigurado pero sa tingin ko'y nagpalit siya ng sariling pabango. It's different from before. Siguro ay hindi lang isa ang pabango na ginagamit niya. Pero sa ilang linggo niya noon sa bahay, isang pabango lang ang nakita kong ginagamit niya. Hindi naman siguro masama kung magtatanong ako dahil kuryoso. Nagpalit ka ng pabango. Pumasok kami ng elevator. Pinindot niya ang sa parking lot. The door was about to close when a woman stopped it. Her stiletto made a clicking sound as she stepped in. Namilog ang mata niya nang masulyapan ang katabi ko. Dahan-daang sumara ang elevator. Ngayon ko lang siya nakita sa floor. Kung hindi ako nagkakamali, maaring bumisita lang sa kakilala. Oh, Dave. Tumikim ako saka umusag palayo kay Dave. Ngunit hindi pa tuluyan nakakalayo, pinirmi niya na ako sa tabi niya. Nanatili ang mata ko sa harap saka iniwasan ang mapatingin sa reaksyon ng babae. Another girl, ha? I thought you changed pa naman. The girl chuckled in disappointment. Do I know you? He asked sharply. Pinigilan ko ang sarili na huwag mapatingin sa reaksyon ng babae, pero hindi ko rin napigilan sa huli. Gulat siya saka nahihiya na. Hindi ako sigurado kung dahil balasing lang si Dave, para hindi niya makilala ang babae. But he may be drunk. I know he know what he's doing. Hindi ko pa siya nakita na nawala sa sarili dahil lang sa alak. I'm Alice. I was once your girlfriend before. Aniya saka sinulyapan ako, kulang na lang ay magmakaawa para paniwalaan. You must be mistaken. I don't even know you. He's really rude. Hindi na nakapagsalita ang babae na panay ang sulyap sa akin. I apologized to her when the lift opened, dinala ko si Dave palabas ng elevator. Pwede namang hindi ganoon, Dave, mahina ngunit mariin na sabi ko. Hinawakan niya ang aking siko saka iginiya patungo sa sasakyan niya. She's acting like I know her when I didn't. That's still rude. Let's not talk about this anymore, he said softly. Tahimik ang parking lot, walang katao-tao. Tumigil kami sa paglalakad nang makarating sa kanyang sasakyan. Makakapagmaneho ka ba? Ngayon ko lang naisip iyon. Pinasadahan ko ang kabuuan niya. Sa tingin ko'y maayos na siya kumpara kanina. I walked towards his car and opened the door. For him. Pinanood niya ako. Pumasok ka na. He followed what I said. Pumasok siya sa driver's seat saka naupo. I was about to close the door when he pulled me. Napasinghap ako saka mabilis na amoy ang kanyang bango, dahil sa biglaang distansya. Tinulak ko siya pero muli niya akong kinuha. Let's stay like this for a while, paos na sabi niya. He rested his face on my neck as he wrapped his arms around me. Our position looks uncomfortable but it didn't. Sigurado ka bang makakapagmaneho ka? Yes. Bakit ka ba uminom? I held a party for my workers. Napainom lang ng kaunti. Muli kong naalala ang sinabi niya sa akin kanina. Ano? Isang baso lang. Sarkastikong tanong ko. He groaned and didn't say anything. Hindi na rin ako nagsalita pa. Ilang minuto ang lumipas bago ako unti-unting lumayo. Hinayaan niya akong gawin iyon. Umuwi ka na saka magpahinga. Mag-ingat ka. I slowly closed the door. I tapped the front part of his car, and signaled him to go now.
Ilang sandali lang ay umandar din ang kanyang sasakyan. Hindi ako umalis ng parking lot nang hindi siya nakikitang tuluyang umuuwi. Bumalik din ako sa kondo nang matapos. Nadatnan ko si Norman na naghihintay sa akin sa sala. Tinanong niya kung nasaan na si Dave, kung bakit hindi ko pinapasok. Sinagot ko iyon sa mga rason na mayroon ako. Matagal akong nakatulog dahil sa iniisip, halos hindi pa nga nakatulog kung hindi ko pinilit. Kinabukasan, kinuha na ni Norman ang painting na ilalagay ko sa paparating na event ng gallery. Hindi na ako sumama dahil mukhang marami rin siyang gagawin na trabaho sa buong araw. Inubos ko ang oras sa kwarto kung nasaan ang mga painting. Hindi ko maiwasan ang masiyahan, dahil hindi lang ko ang nakikita ko. I like his pieces so much that it makes me so happy just by looking it, beside my paintings. Marami ang painting na mas pinipili niyang i-display sa kwarto kaysa ilagay sa mga gallery. Namamangha ako kapag mas natititigan ko ang bawat detalye. Ang kanyang mga ideya ay ang mga ideyang hindi ko naiisip gawin. He's too smart and observant, that he can literally make small scenarios into arts. May mga iilan din akong nakita na ipininta ni Miss Elisa. Just by looking on her paintings, I can literally conclude where Norman got his talent. Totoo ngang namamana rin ang talento. I'm not an expert but I do know how to paint. Is this also a talent then? Kung talento nga ito, saan naman ako nagmana? Ngayon na may ideya akong hindi totoo ang kinikilala kong magulang, mas tumindi ang kagustuhan na malaman ko kung saan nga ako nanggaling. Mahilig din ba magpinta ang mga magulang ko? Mayroon ba akong kapatid? Kung mayroon nga, babae ba o lalaki? Napatingin ako sa cellphone na nasa malapit na lamesa. Gusto kong makipag-usap kay Dave tungkol doon, pero baka masyado siyang abala para makipagkita sa akin. Lalo na't hindi ako lumipat sa bahay niya para matutukan ang investigasyon. He's texting me from time to time. Hindi kagaya kahapon, mas nagre-reply na ako sa kanya dahilan ng pagtaas ng nagiging usapan naming dalawa. Natigil lang sa mga oras na ito dahil kasalukuyan siyang nasa meeting. If he will text me after his meeting, I will tell him about the investigation. Hindi naman siguro magiging masama kung isisingit ko ang bagay na iyon. Iyon naman ang rason kung bakit patuloy kaming mayroong koneksyon. While waiting for his possible text, I started to paint. Mamayang gabi, sasabihin ko kay Norman ang plano kong paglipat pagkatapos ng event sa gallery. Tatawagan ko rin si Miss Elisa para magpaalam. Nakakapanibago na may mga parte na ang mga plano ko. Noon, gumagawa lang ako ng plano para sa sarili ko. Pero ngayon, may mga dapat na akong pagsabihan sa susunod na magiging galaw ko. They are the ones who truly cares for me. Kahit na hindi kadugo o kano-ano, mayroong malalim na koneksyon. Nasa gitna ako ng pagpinta nang matanggap ang text ni Dean. Dave, I'm done with the meeting. What are you doing? Ako, painting. May gagawin ka ba mamayang gabi? Nilapag ko ang cellphone sa tabi. Hindi ko pa nahahawakan muli ang paintbrush nang matanggap ang reply niya. Dave, let's have dinner together. Kinagat ko ang labi, sumang-ayon sa sinabi niya. Akala ko ako pa ang mag-iimbitang magkita kaming dalawa. Pero dahil marunong siyang makiramdam, alam niya ang patutunguhan ng mga naging tanong ko. He's sensitive and straightforward. Maayos din iyon dahil magiging mabilis ang usapan, hindi na rin mahirap sa akin. Nag-text si Norman na magagabihan siya ng uwi. Kadalasan kapag ganoon ay umuuwi na siyang tapos na maghapunan. Pero ang kaunting ulam na sadya kong niluto ay hinanda ko pa rin sa lamesa, para kung sakaling hindi pa siya kumakain. Nagpaalam na rin akong sa labas kakain dahil sa usapan namin ni Dave. Mabilis akong nag-ayos saka bumaba. Sa dating restaurant pa rin sa baba ng kondo kami magkikita. Nandoon na siya na naghihintay. Pagpasok ko pa lang sa resto, sinalubong na ako ng isang waiter. Iginiya niya ako patungo sa private room. Pumasok ako na nadatnan si Dave na prenteng nakaupo. He stood up when he saw me enter the room. I smiled him as a greeting. He pulled me a chair before he sat in front of me. Saktong pag-upo niya ay nagtawag na siya ng waiter para sa order na ihahanda. He'll just call if we'll start the course. Noted, sir. The waiter smiled me before he excused himself. Hinintay ko siyang makalabas bago hinarap si Dave.
Nadatnan ko siyang nagmamasid sa akin. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa investigation, sambit ko. Ayaw kong makuha niya ang ideya na ito lang ang dahilan kung bakit kami nagkita ngayon. It will sound like I'm using him. Dahil sigurado akong hindi iyon ganoon. Ano kung ganoon, Charlene? Ano ang rason kung bakit gusto mong hindi ganoon ang isipin niya? Nanamiss mo kaya gusto mong magkita kayo? Hinihintay pa naman natin ang order, hindi siguradong sabi ko. Tumaas ang kanyang labi, para sa isang ngiti. Agad iyong naglaho kaya maaaring guni-guni ko lang. Sure. Tumikim ako agad tumango. Ilang sandali siyang natahimik bago nagsalitang muli. Your possible family is the family of a friend of mine. I'm still confirming informations before I'll tell them about you, marahang sabi niya. Iyon ba ang mga Araneta? He stared me. Yes, how did you know that? Sinabi niya sa akin noong gabing iyon, tukoy ko sa nangyari sa hacienda. His jaw clenched. The thing here is, there's a big possibility that that's really your family. That man gave me informations about your family, but I don't trust him. That's the reason why we have this investigation before concluding. Tahimik akong sumang-ayon doon. Kahit ako noon ay hindi naniwala. Pero matapos ng mga nangyari, hindi ko rin masisisi ang sarili na hindi ako naniwala noong una. That night happened like a nightmare. It's impossible to believe to someone who caused it. Hindi ako sigurado kung alam mo ba ito pero hinahanap pa rin ba nila ako? Hindi ko na napigilan ang sarili. His eyes darkened. Ang tanong na iyon ay pilit kong pinipigilan na huwag itanong. It feels like my approach to my family will depend to the answer of that question. Your family has been eager to find you, especially your mother. It's not a secret to your family that you're missing. Kung hinanahap nila ako, bakit hanggang ngayon wala pa rin? It's maybe because Manolo secretly took you. Walang nakakita ng kunin kanya. Ang ginhawa na nakuha ko ay hindi masusukat. It's good to know that they really want to find me. Ryan has been silent about this but I'm sure he's secretly searching for you. Sino si Ryan? Your older brother.